Mensahe mula sa langit ang gustong marinig ng bawat taong naniniwalang ligtas na ang kanilang pananampalataya dahil lamang sa madalas silang magsimba at manalangin. Maraming nangangaral ngayon ang marunong bumigkas ng banal na salita, ngunit kabaligtaran pala ang tunay nilang layunin sa likod ng kanilang mga pagtitipon. Nakakagulat malaman na may mga samahang gumagamit ng pangalan ni Jesus upang makuha ang tiwala, emosyon at kabuhayan ng maraming inosenteng mananampalataya. Libo-libong tao ang naniniwalang nasa tamang landas sila kahit unti-unti na palang inilalayo ang kanilang espiritu mula sa tunay na aral ng Panginoon. Napakahirap makilala ang kasinungalingan kapag nakatago na ito sa anyo ng kabanalan at relihiyosong pananalita. Ilang lider relihiyoso ang nagpapakita ng kababaang loob sa harap ng madla. Ngunit ibang mukha pala ang ipinapakita kapag wala nang nakakakita. Maririnig sa kanilang pulpito ang mga salitang puno ng pag-asa, ngunit lihim naman nilang kinokontrol ang isip at damdamin ng kanilang mga tagasunod. Unti-unting nawawala ang tunay na kahulugan ng pananampalataya dahil mas pinipili ng ilan ang katanyagan kaysa katotohanan ng Biblia. Napapaniwala ang maraming kaluluwa dahil sa matamis na pangako ng pagpapala, himala at mabilis na pag-asenso sa buhay. Masakit tanggapin na may mga pusong tapat sa Diyos, ngunit nadadala lamang pala sa maling direksyon dahil sa mapanlinlang na mga aral. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. 2 Corinthians 11 verse 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Ipinapakita ng talatang ito na hindi lahat ng mukhang banal ay tunay na nagmumula sa Diyos. Kayang magkunwaring mabuti ng kadiliman upang malinlang kahit ang mga taong malalim ang pananampalataya. Dahil dito, kinakailangang maging mapagmatyag ang bawat mananampalataya at suriin ang bawat aral gamit ang Biblia bilang gabay. Napakahalaga ng espiritual na karunungan upang makita ang pagkakaiba ng tunay na lingkod ng Panginoon at huwad na mangangaral. Habang mas nagiging magulo ang mundo, ay lalo ring lumalawak ang impluensya ng mga grupong gumagamit ng relihiyon para sa pansariling interes. Iba sa kanila ang magaling magsalita tungkol sa pag-ibig at kaligtasan, ngunit puno naman ng takot at manipulasyon ng kanilang sistema. Unti-unting nabibihag ang damdamin ng maraming tao dahil naniniwala silang ang pagsunod sa leader ay katumbas na ng pagsunod kay Kristo. Malalim na espiritual na panganib ang naghihintay sa sino mang hindi marunong magsuri sa tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Makapangyarihang revelasyon ang mabubunyag sa mga susunod na bahagi dahil isa-isang lilitaw ang katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng relihiyosong anyo. Una, mga simbahang inuuna ang pera kaysa tunay na aral ng Diyos. Nakakalungkot makita na maraming tao ang pumapasok sa simbahan dala ang tapat na pananampalataya, ngunit umaalis na may takot dahil sa walang tigil na paghingi ng salapi. Maririnig sa ilang pagtitipon ang paulit-ulit na pangakong pagpapalain ng sobra ang sinumang makakapagbigay ng malaking halaga sa kanilang organisasyon. Unti-unti nilang pinapaniwala ang mga miyembro na nakabase sa laki ng handog ang pagtanggap ng Diyos sa kanilang panalangin at pananampalataya. Maraming mahihirap na pamilya ang napipilitang umutang o magsakripisyo ng pang-araw-araw na pangangailangan dahil sa matinding pressure mula sa kanilang relihiyosong grupo. Masakit isipin na ginagamit ng ilan ang pangalan ni Jesus upang pagkakitaan ang pananampalataya ng mga taong desperadong makaranas ng pag-asa at himala. Kapansin-pansin sa ibang samahan na mas ingrande pa ang pamumuhay ng kanilang leader kaysa sa kalagayan ng mga ordinaryong miyembro na araw-araw naghihirap. Makikita ang mamahaling sasakyan, malalawak na ari-arian at marangyang pamumuhay habang maraming tagasunod ang walang sapat na pagkain sa kanilang hapag. Nagiging sentro ng kanilang pangangaral ang pera kaysa tunay na pagsisisi, kababaang loob at taus-pusong paglilingkod sa Panginoon. Lumalalim tuloy ang paniniwala ng marami na sapat nang magbigay ng malaking halaga upang matawag na banal sa harapan ng Diyos. Nalilihis ang tunay na mensahe ng Biblia
dahil mas nabibigyang halaga ang kayamanan kaysa kaligtasan ng kaluluwa. 1 Timothy 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil. Malinaw na ipinapakita ng banal na kasulatan na nagiging ugat ng kasamaan ng labis na pagkahumaling sa kayamanan at material na bagay. Hindi kasalanan ang pagkakaroon ng pera, ngunit nagiging mapanganib kapag mas mahalaga na ito kaysa sa relasyon ng tao sa Panginoon. Nagbabala ang Biblia laban sa mga taong ginagamit ang relihiyon bilang daan upang yumaman habang inililigaw nila ang maraming kaluluwa. Nakakatakot isipin na may mga leader na marunong gumamit ng emosyonal na salita upang mapasunod ang kanilang mga miyembro sa lahat ng kanilang nais. Madalas nilang sabihin na sinusubok lamang ng Diyos ang pananampalataya ng tao. Kaya kinakailangang magbigay ng higit pa kahit hirap na sa buhay. Maraming mananampalataya ang hindi na nakakapag-isip ng malinaw dahil natatakot silang maparusahan o mawalan ng pagpapala kapag tumanggi silang magbigay. Unti-unting nawawala ang tunay na diwa ng pagsamba dahil napapalitan ito ng obligasyon at matinding panggigipit. Nagiging negosyo tuloy ang relihiyon sa halip na banal na lugar para sa paghilom ng sugatang espiritu at paglapit sa Panginoon. Tunay na lingkod ng Diyos ang nagtuturo ng pag-ibig, katotohanan at kababaang loob kaysa pag-iipon ng kayamanan at kapangyarihan. Nararapat suriin ng bawat mananampalataya ang mga aral na kanilang pinakikinggan upang matiyak na naayon ang mga ito sa salita ng Panginoon. Ikalawa, mga simbahang ginagawang Diyos ang kanilang leader. Maraming relihiyosong grupo ang nagsisimula sa simpleng pangangaral, ngunit nauuwi sa labis na pagdakila sa kanilang pinuno na parabang mas mataas pa siya kaysa ibang lingkod ng Diyos. Kapag nagsasalita ang kanilang leader, ay tila wala ng karapatang magtanong o magsuri ang mga miyembro dahil itinuturing nilang perpekto ang bawat salita nito. Unti-unting nawawala ang tunay na sentro ng pananampalataya dahil mas napupuri na ang pangalan ng tao kaysa pangalan ni Jesus. Nakakatakot makita na handang sundin ng ilan kahit maling utos, basta nagmula lamang sa kanilang kinikilalang espiritual na pinuno. Lumalalim tuloy ang pagkabulag ng maraming kaluluwa dahil mas inuuna nila ang opinyon ng tao kaysa katotohanan ng Biblia. Kapansin-pansin sa ilang samahan na bawal kwestiyonin ang kanilang leader kahit malinaw ng salungat sa banal na kasulatan ang kanyang mga ginagawa. Nagiging simbolo ng ganap na kapangyarihan ang kanilang pinuno hanggang sa halos sambahin na siya ng kanyang mga tagasunod. Madalas marinig sa kanilang mga pagtitipon ang walang tigil na pagpuri sa kanilang leader habang bihirang mabanggit ang tunay na mensahe ng Panginoon. Nawawala tuloy ang malinis na layunin ng pagsamba dahil umiikot na lamang ang atensyon sa isang makapangyarihang personalidad. Masakit isipin na maraming inosenteng mananampalataya ang hindi na namamalayang nalalayo na pala sila kay Kristo. Colossians 1 verse 18, and He is the head of the body, the church. Malinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan na si Kristo lamang ang tunay na ulo ng simbahan at walang sino mang tao ang dapat pumalit sa kanyang lugar. Hindi kailanman dapat sambahin o ituring na perpekto ang isang leader dahil lahat ng tao ay maaaring magkamali at malinlang. Nagbibigay babala ang Biblia laban sa labis na pagdakila sa tao dahil maaaring humantong ito sa espiritual na pagkabulag at maling pagsunod. Nakakaalarma na may mga miyembrong mas natatakot pang sumuway sa kanilang leader kaysa magkasala laban sa Diyos. Maraming tagasunod ang pinipigilang makinig sa ibang pananaw upang manatiling kontrolado ang kanilang isip at emosyon. Unti-unti nilang ipinaparamdam na ang pag-alis sa kanilang samahan ay katumbas ng pagkawala ng kaligtasan at pagpapala. Nababalot tuloy ng matinding takot ang mga miyembro, kaya hindi na nila kayang suriin kung tama pa ba ang kanilang pinaniniwalaan. Nagiging kulungan ng isip at damdamin ang relihiyon kapag ginagamit na ito para sa ganap na pagkontrol sa buhay ng tao. Tunay na lingkod ng Panginoon ang nagtuturo na si Jesus lamang ang dapat dakilain at sundin ng buong puso. Hindi kailanman humihingi ng pagsamba para sa sarili ang isang tapat na mangangaral dahil nauunawaan niyang ang lahat ng kaluwalhatian ay para lamang sa Diyos. Mahalagang maging mapanuri ang bawat mananampalataya upang hindi mabitag sa sistemang nagpapataas sa pangalan ng tao kaysa pangalan ni Kristo.
Ikatlo, mga simbahang binabago ang tunay na mensahe ng Biblia. Maraming relihiyosong samahan ngayon ang marunong magsalita tungkol sa kabanalan, ngunit lihim namang binabago ang kahulugan ng banal na kasulatan upang umayon sa kanilang sariling kagustuhan. Unti-unting nalilinlang ang mga tagapakinig dahil magaganda at makapangyarihan pakinggan ang kanilang mga paliwanag kahit salungat naman sa tunay na aral ng Diyos. Nakakalungkot malaman na may mga mangangaral na pumipili lamang ng talatang pabor sa kanilang layunin habang iniiwasan ang mga bahagi ng Biblia na nagtuturo ng pagsisisi at katotohanan. Maraming tao ang naaakit sa ganitong uri ng pangangaral dahil mas komportable sa pakiramdam ang mensaheng walang pagtutuwid at walang pagsaway sa kasalanan. Lumalayo tuloy ang maraming kaluluwa sa tunay na landas dahil napapalitan ng gawang interpretasyon ang malinaw na salita ng Panginoon. Kapansin-pansin na may mga grupong nagtuturo na sapat na raw ang mabuting gawa upang maligtas kahit hindi tunay na sumusunod kay Kristo ang puso ng tao. Ilang organisasyon naman ang nagdaragdag ng sariling batas at tradisyon na hindi naman matatagpuan sa Biblia, ngunit ipinipilit nilang utos daw ng Diyos. Unti-unting nawawala ang tunay na diwa ng pananampalataya dahil mas nabibigyang halaga ang opinyon ng tao kaysa sa banal na kasulatan. Maraming miyembro ang hindi na nagsusuri dahil umaasa na lamang sila sa paliwanag ng kanilang leader sa halip na personal na magbasa ng Biblia. Nagiging mapanganib ang ganitong sistema dahil madaling manipulahin ang isip ng mga taong walang sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. 2 Timothy 4 verse 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Malinaw na ipinapahayag ng talatang ito na darating ang panahon na maraming tao ang tatalikod sa tunay na aral at pipiliin lamang ang mensaheng gusto nilang marinig. Nagbibigay babala ang Biblia laban sa mga gurong nagtuturo ng maling doktrina upang mapalugod ang damdamin ng kanilang mga tagapakinig. Napakahalaga ng maingat na pagsusuri sa bawat pangangaral upang matiyak na naaayon pa rin ito sa tunay na salita ng Panginoon. Nakakatakot makita na maraming tao ang nananatiling bulag sa katotohanan dahil mas pinipili nila ang madaling mensahe kaysa aral na nagtutuwid ng pagkakamali. Kapag nawalan ng puwang ang pagsisisi at banal na pamumuhay, ay unti-unti ring nawawala ang tunay na presensya ng Diyos sa loob ng simbahan. Madalas ituro ng ilang huwad na mangangaral na hindi na mahalaga ang pagbabago ng buhay basta patuloy lamang ang pagsamba at pagsunod sa kanilang organisasyon. Nawawala tuloy ang tunay na layunin ng Ebanghelyo na akayin ang tao patungo sa pagbabagong espiritual at mas malalim na relasyon kay Kristo. Nagiging delikado para sa kaluluwa ang maling aral dahil maaari nitong ilayo ang tao mula sa katotohanan ng kaligtasan. Tunay na pananampalataya ang nakabatay sa malinaw na salita ng Diyos at hindi sa opinyon o tradisyon lamang ng tao. Ika-4, mga simbahang ginagamit ang takot para kontrolin ang mga tao. Hindi lahat ng lugar na puno ng panalangin ay tunay na tahanan ng kapayapaan at pag-ibig mula sa Diyos. Sa likod ng ilang relihiyosong pagtitipon ay may mga pusong unti-unting nasisira dahil sa matinding pananakot at emosyonal na pagkontrol. Araw-araw na nabubuhay sa pangamba ang ilang mananampalataya dahil palagi nilang naririnig na kaparusahan agad ang naghihintay sa sino mang hindi susunod sa kanilang leader. Kahit simpleng pagdududa o pagtatanong ay itinuturing ng kasalanan laban sa Panginoon sa loob ng ilang organisasyon. Dahil dito ay maraming kaluluwa ang nananatiling tahimik kahit malinaw ng nasasaktan at naliligaw ang kanilang damdamin. Unti-unting nawawala ang kalayaan ng tao kapag takot na ang nagiging pundasyon ng kanyang pananampalataya. Pati personal na desisyon tungkol sa pamilya, relasyon at kinabukasan ay minsan pinakikialaman ng mga leader na gustong manatiling hawak ang kanilang mga tagasunod. Nababalot ng guilt at kaba ang isip ng ilan tuwing naiisip nilang umalis o magsuri ng ibang pananaw tungkol sa kanilang pinaniniwalaan. Imbis na makaramdam ng kapanatagan, ay mas lumalala pa ang pagod at bigat na dinadala nila araw-araw. Nagiging parang kulungan tuloy ang relihiyon sa halip na daan patungo sa espiritual na paghilom at pag-asa. 1 John 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Napakalinaw ng mensahe ng banal na kasulatan na ang tunay na pag-ibig ng Diyos
ay hindi nagtatanim ng matinding takot sa puso ng tao. Kapag ang pananampalataya ay puro kaba, pananakot, at walang katapusang pangamba ay kinakailangang suriin kung naaayon pa ba ito sa tunay na aral ni Kristo. Hindi kailanman ginamit ni Jesus ang takot upang alipinin ang tao dahil ang kanyang layunin ay ilapit ang bawat kaluluwa sa pag-ibig at katotohanan. Sa ilang samahan ay mas nangingibabaw pa ang boses ng leader kaysa mismong salita ng Biblia. Kapag may miyembrong gustong magsalita tungkol sa maling nangyayari, ay agad siyang tinatakot na mawawalan ng pagpapala at gabay ng Diyos. Dahil sa matinding pressure, ay napipilitan na lamang manahimik ang marami kahit hindi na sila payapa sa kanilang kalooban. Maging mga kabataan ay naaapektuhan dahil lumalaki silang punong-puno ng pangamba kaysa tunay na pag-unawa sa kabutihan ng Panginoon. Masakit isipin na ginagamit ng ilan ang relihiyon upang kontrolin ang emosyon at isip ng mga taong naghahanap lamang naman ng pag-asa. Tunay na relasyon kay Kristo ang nagbibigay kapayapaan kahit puno ng problema ang mundong ginagalawan ng tao. Hindi kailanman layunin ng Diyos na sirain ang damdamin ng kanyang mga anak gamit ang walang tigil na pananakot at pagkontrol. Banal na kasulatan ang pinakamainam na gabay upang makita kung ang isang samahan ay nagtuturo ba ng pag-ibig o gumagamit lamang ng takot para manatiling makapangyarihan. Ikalima, mga simbahang mas pinapahalagahan ng tradisyon kaysa salita ng Diyos. Sa paglipas ng maraming taon, ay may ilang samahan na mas naging abala sa pagpapanatili ng kanilang nakasanayang gawain kaysa sa tunay na mensahe ng Biblia. Paulit-ulit nilang sinusunod ang mga ritual at kaugalian kahit malinaw nang nawawala ang tunay na diwa ng pananampalataya sa kanilang mga puso. Unti-unting nagiging formalidad na lamang ang pagsamba habang nananatiling malamig ang relasyon ng tao sa Panginoon. Kabisado man ng ilan ang bawat proseso ng kanilang relihiyon, ay kulang naman sa tunay na pagbabago ng ugali at pamumuhay. Masakit makita na may mga taong buong buhay nagsisimba, ngunit hindi kailanman tunay na nakilala si Kristo sa kanilang puso. Abalang-abala ang ilan sa panlabas na anyo ng kabanalan, ngunit nakakaligtaan naman ang kahalagahan ng pag-ibig, awa, pagpapatawad at kababaang loob. Pati simpleng tradisyon na gawa lamang ng tao ay minsan itinuturing ng mas mahalaga kaysa malinaw na utos ng Diyos sa Biblia. Kapag may nagtangkang magtanong tungkol sa kanilang mga nakagawian, ay agad nila itong tinatanggihan nang hindi man lamang sinusuri ang katotohanan. Dahil dito ay maraming mananampalataya ang lumalaking sunod lamang ng sunod kahit hindi nila nauunawaan ang tunay na layunin ng kanilang ginagawa. Nawawala tuloy ang malalim na koneksyon sa Panginoon dahil natatabunan ito ng sobrang pagkapit sa tradisyon. Mark 7 verse 13, making the word of God of none effect through your tradition. Malinaw na ipinapakita ng talatang ito na maaring mawala ng saysay ang salita ng Diyos kapag mas inuuna ng tao ang tradisyon kaysa katotohanan ng banal na kasulatan. Nagbibigay babala si Jesus laban sa mga kaugaliang gawa lamang ng tao na unti-unting pumapalit sa tunay na kalooban ng Panginoon. Napakahalaga na manatiling nakasentro ang pananampalataya sa Biblia at hindi lamang sa mga nakasanayang ritual at seremonya. Hindi sapat na regular na dumadalo ang isang tao sa pagsamba kung nananatili namang puno ng galit, inggit, kasinungalingan at kasamaan ang kanyang puso. Banal na pagbabago ng buhay ang tunay na hinahanap ng Diyos at hindi simpleng pagsunod lamang sa mga tradisyong paulit-ulit ginagawa taon-taon. Nakakalungkot na may ilang leader, relihiyoso na mas pinoprotektahan pa ang kanilang sistema kaysa akayin ng tao patungo sa tunay na relasyon kay Kristo. Dahil sa sobrang higpit sa mga kaugalian, ay nawawalan na ng pagkakataong lumalim ang espiritual na pag-unawa ng maraming miyembro. Nagiging mababaw tuloy ang pananampalataya dahil umiikot lamang ito sa panlabas na gawain at hindi sa tunay na pagbabago ng puso. Tunay na layunin ng Panginoon ang mailapit ang tao sa kanyang pag-ibig at katotohanan sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya. Hindi masamang magkaroon ng tradisyon, ngunit nagiging mapanganib kapag mas mahalaga na ito kaysa malinaw na salita ng Diyos. Ika-6, mga simbahang itinatago ang kasalanan ng kanilang mga lider. Sa likod ng makukulay na ilaw, malalakas na awitan,
At mga salitang puno ng kabanalan ay may mga lihim na pilit ikinukubli upang mapanatili ang magandang imahe ng kanilang organisasyon. Kapag nagkakamali ang ordinaryong miyembro, ay mabilis silang pinapagalitan. Ngunit ibang usapan na kapag makapangyarihang leader ang sangkot sa kasalanan. Unti-unting nasasanay ang ilang tagasunod na manahimik kahit malinaw ng mali ang kanilang nakikita dahil ayaw nilang matawag na suwail o walang pananampalataya. Nababalot tuloy ng takot at pagtatakip ang buong samahan sa halip na katotohanan at tunay na pagsisisi. Masakit tanggapin na ginagamit ng ilan ang pangalan ni Jesus upang protektahan ang kanilang reputasyon kaysa ituwid ang maling gawain. Hindi kakaunti ang mga pagkakataong may nasasaktang miyembro, ngunit pinipilit lamang silang manahimik upang hindi raw mapahiya ang simbahan sa harap ng publiko. Puro kabutihan at kabanalan ang ipinapakita sa harapan ng mga tao, ngunit may madidilim palang nangyayari sa likod ng kanilang organisasyon. Kapag nagsimulang magsalita ang biktima, ay madalas siyang pagbintangan na gumagawa lamang ng gulo o ginagamit ng masamang espiritu. Dahil dito ay lalong lumalalim ang sugat ng mga taong naghahanap lamang na mansana ng hustisya at pag-unawa. Nawawala tuloy ang tiwala ng marami dahil mas pinipiling protektahan ang pangalan ng leader kaysa tulungan ang mga nasaktan. Luke 12 verse 2, "For there is nothing covered that shall not be revealed." Malinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan na walang lihim na mananatiling nakatago magpakailanman sa harapan ng Diyos. Darating ang panahon na mabubunyag ang bawat kasinungalingan, pandaraya at kasalanang pilit itinatago ng tao. Nagbibigay paalala ang Biblia na walang sino man ang mas mataas kaysa katotohanan at hustisyang nagmumula sa Panginoon. Nakakatakot kapag ang isang relihiyosong samahan ay mas inuuna ang pagligtas sa kanilang imahe kaysa sa paghilom ng mga pusong nasaktan. Banal na lugar sana ang simbahan para sa paggabay at pagmamahal, ngunit nagiging pugad minsan ng katahimikan at pagtatakip sa katotohanan. Unti-unting nawawasak ang pananampalataya ng ilang miyembro dahil pakiramdam nila ay walang nakikinig sa kanilang hinanakit at pagdurusa. Imbes na magsisi at humingi ng tawad, ay pilit pang ipinagtatanggol ng ilan ang kanilang leader kahit malinaw na ang pagkakamali. Nagiging mapanganib tuloy ang ganitong sistema dahil mas lumalakas ang loob ng mga gumagawa ng mali kapag walang nananagot sa kanilang kasalanan. Tunay na lingkod ng Diyos ang marunong magpakumbaba at handang akuin ang kanyang pagkakamali sa harap ng Panginoon at ng tao. Hindi kailanman matatakot sa katotohanan ang isang samahang tunay na nakasandig sa liwanag ng Biblia. Paghingi ng tawad, pagsisisi at pagtanggap ng pananagutan ang tanda ng pusong nais magbago at lumakad sa tamang daan. Ikapito, mga simbahang inilalayo ang mga tao sa tunay na relasyon kay Jesus. Hindi lahat ng pagtitipong puno ng sigawan, awitan at emosyon ay nangangahulugang tunay ng malapit ang tao sa Panginoon. Sa ilang samahan ay sobrang nakatuon ang atensyon sa organisasyon, patakaran, at leader hanggang halos makalimutan na ang tunay na layunin ng pananampalataya. Unti-unting nasasanay ang maraming miyembro na sumunod lamang sa sistema habang nananatiling mababaw ang kanilang personal na relasyon kay Kristo. Puro panlabas na gawain ang nabibigyang halaga, ngunit kulang naman sa tunay na panalangin, pagsisisi at pagbabago ng puso. Nakakalungkot isipin na may mga taong buong buhay nasa loob ng simbahan, ngunit hindi kailanman tunay na nakaranas ng espiritual na pagbabago. Abalang-abala ang ilan sa pagdalo ng mga aktibidad at pagsunod sa mga utos ng kanilang grupo. Ngunit bihira namang maglaan ng oras upang makinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kapag mas mahalaga na ang pangalan ng organisasyon kaysa pangalan ni Jesus, ay unti-unti nang naliligaw ang direksyon ng pananampalataya. Dahil sa sobrang pagdepende sa leader, ay nawawalan ng pagkakataon ang tao na personal na makilala ang Panginoon sa kanyang sariling puso. Nabubuo tuloy ang pananampalatayang nakasandal lamang sa tao at hindi sa tunay na presensya ng Diyos. Kapag bumagsak ang kanilang kinikilalang leader, ay kasabay ding nawawasak ang pananampalataya ng maraming tagasunod. John 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. Malinaw na ipinapahayag ni Jesus na siya lamang ang tunay na daan patungo sa kaligtasan at hindi anumang organisasyon o tao sa mundong ito
Nagbibigay paalala ang banal na kasulatan na ang sentro ng pananampalataya ay dapat manatiling nakatuon kay Kristo at hindi sa impluensya ng sinumang lider relihiyoso. Napakahalaga ng personal na relasyon sa Panginoon dahil walang ibang makapapalit sa koneksyong espiritual na nagmumula sa tunay na pananampalataya. Nakakatakot kapag ang isang tao ay mas kabisado pa ang mga patakaran ng kanilang grupo kaysa sa mga aral ni Jesus sa Biblia. Pati simpleng paglapit sa Diyos ay minsan ginagawa lamang dahil sa obligasyon at hindi dahil sa tunay na pagmamahal at pananampalataya. Nababalot tuloy ng pagod at pagkabigo ang ilang miyembro dahil pakiramdam nila ay hindi nila kailanman maaabot ang hinihingi ng kanilang organisasyon. Masakit makita na may mga pusong sabik sa Diyos, ngunit naliligaw dahil sa sistemang inilalayo sila sa tunay na presensya ni Kristo. Tunay na simbahan ang umaakay sa tao palapit kay Jesus at hindi sa labis na pagdakila sa organisasyon o tao lamang. Hindi kailanman magiging sapat ang dami ng gawain sa relihiyon kung walang totoong pagbabago at pagsuko ng puso sa Panginoon. Patuloy na inaanyayahan ni Kristo ang bawat kaluluwa na lumapit sa Kanya ng may kababaang loob at tapat na pananampalataya. Maraming kaluluwa ngayon ang naghahanap ng katotohanan, ngunit hindi lahat ng landas na mukhang banal ay tunay na umaakay patungo sa liwanag ng Panginoon. Habang patuloy na gumugulo ang mundo, ay lalo ring kinakailangang maging mapanuri ang bawat mananampalataya upang hindi malinlang ng matatamis na salita at huwad na kabanalan. Hindi sapat na marunong lamang magsalita tungkol kay Jesus dahil ang tunay na pananampalataya ay makikita sa malinis na puso, tapat na pamumuhay at pagsunod sa salita ng Diyos. Napakahalaga ng malalim na pag-unawa sa Biblia upang hindi madaling matangay ng mga aral na maganda lamang pakinggan ngunit malayo naman sa katotohanan. Patuloy na nananawagan ang Panginoon sa bawat tao na lumapit sa Kanya ng may kababaang loob at pusong handang makinig sa Kanyang banal na tinig. Hindi kailanman nais ng Diyos na manatiling bulag ang Kanyang mga anak sa gitna ng panlilinlang at espiritual na kadiliman. Banal na katotohanan ang magsisilbing ilaw upang makita ng tao kung alin ang tunay na paglilingkod at alin ang ginagamit lamang para sa pansariling interes at kapangyarihan. Kapag nakasentro kay Kristo ang pananampalataya, ay hindi madaling matitinag ng anumang maling aral o mapanlinlang na pangangaral. Dumarating ang mga pagsubok at panlilinlang upang subukin kung gaano katatag ang pananalig ng tao sa Panginoon. Makapangyarihang paalala para sa bawat mananampalataya na si Jesus lamang ang tunay na daan tungo sa kaligtasan at walang sinumang tao o organisasyon ang maaaring pumalit sa Kanyang trono. Matthew 24 verse 11, "And many false prophets shall rise and shall deceive many." Malinaw na nagbigay babala ang Panginoon tungkol sa pagdami ng mga huwad na mga ngaral na kayang iligaw kahit ang mga taong matagal nang nananampalataya. Dahil dito ay kinakailangang manatiling gising ang espiritual na pag-unawa ng bawat isa upang hindi mabitag sa mga aral na salungat sa Biblia. Patuloy na magsilbing gabay ang banal na salita ng Diyos sa bawat desisyon, paniniwala at direksyon ng ating buhay araw-araw. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Nawa ay manatiling maliwanag ang inyong pananampalataya sa gitna ng mundong puno ng pagkalito, panlilinlang at espiritual na pagsubok. Patuloy na gabayan ng Panginoon ang inyong puso upang lagi ninyong makilala ang katotohanan at maiwasan ang mga maling landas na naglalayo sa tao kay Kristo. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong pamilya, kalusugan, kabuhayan at buong buhay habang patuloy kayong lumalakad sa ilalim ng Kanyang banal na pag-ibig. Muling magkakasama sa susunod na mensaheng magbibigay liwanag, pag-asa, at mas malalim na pag-unawa tungkol sa salita ng Panginoon.